Sa dulo ng baryo ng San Isidro, kung saan ang alikabok ng kalsada ay humahalo sa amoy ng dayami at ipot ng manok, nakatayo ang isang lumang tangkal na halos kainin na ng panahon. Dito naninirahan si Dario, isang tahimik ngunit kilalang engkantong manok panabong, hindi lamang dahil sa husay niya sa pag-aalaga, kundi dahil sa mga bulong-bulungan na tila may kakaiba siyang ugnayan sa kanyang mga alaga. Sa tuwing sisikat ang araw, bago pa magingay ang mga tandang sa buong baryo, gising na si Dario. Hindi siya gumagamit ng alarm clock. Ang huni ng kanyang pangunahing alaga, si Bagwis, isang pulang leeg na manok na may matang tila nakakabasa ng kaluluwa, ang nagsisilbing tawag ng umaga. Tahimik na binubuksan ni Dario ang pintuan ng tangkal. Ang loob nito ay hindi basta kulungan lamang. Para itong dambana, malinis ang sahig, pantay ang pagkakasabit ng mga tali, at bawat manok ay may sariling espasyo. Sa bawat hakbang niya, tila may ritmong sinusunod, parang sayaw na matagal ng minana. Magandang umaga, mga mandirigma, bulong niya, hindi para marinig, kundi para madama. Isa-isang lumapit ang mga manok. Hindi sila nagkakagulo, hindi sila nag-aagawan, para bang alam nila ang oras at lugar. Sa baryo, maraming nagtataka rito. May mga nagsasabing may anteng-anteng si Dario. May iba namang nagsasabing may engkanto raw na gumagabay sa kanya. Ngunit wala ni isa ang nakakaalam ng buong katotohanan. Si Dario ay hindi pala salita. Lumaki siyang ulila, inalagaan ng kanyang lolo na isa ring engkantong manok noong araw. Sa kanya niya natutunan na ang manok panabong ay hindi basta hayop na isinusugal sa arena. Ito ay nilalang na may dangal, lakas, at sariling kapalaran. Habang pinupunasan niya ang paa ni Bagwis, napansin niyang may kakaibang tensyon sa hangin. Tahimik ang paligid, ngunit mabigat. Parang may paparating. At hindi siya nagkamali. Mula sa labas ng bakuran, may isang aninong tumigil. Isang lalaki, nakaitim, may suot na sombrero, at may matang hindi mapakali. Siya si Ramon Alvero, isang kilalang financier ng Sabang sa Karatig Bayan. Hindi ito basta bisita. Kung dumating si Ramon, ibig sabihin ay may alok. At kapag may alok, may kapalit. Dario, tawag ni Ramon, pilit na ngumiti. Narinig ko na naman ang pangalan mo. Sabi nila, may bagong halimaw ka raw. Hindi tumingin agad si Dario. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa, saka marahang tumayo. Ang mga manok ko ay hindi halimaw. Mandirigma sila. Napangiti si Ramon, ngunit may bahid ng inis. Kahit ano pa ang itawag mo, gusto ko siyang makita. May laban sa susunod na pista. Malaki ang pusta, mas malaki ang kikitain mo. Tumahimik si Dario. Sa loob-loob niya, alam niyang ang laban na tinutukoy ni Ramon ay hindi basta laban. Maraming manok ang hindi na nakauuwi mula roon. Maraming engkantong manok ang nasira ang pangalan o konsensya. Hindi lahat ng laban ay dapat tanggapin, sagot niya sa wakas. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Si Bagwis ay tumilaok, malakas, matalim, at may babala. Napatingin si Ramon sa manok, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Isipin mo na lang, Dario, sabi niya, sabay talikod. Babalik ako, at sana, handa ka na. Nang mawala ang anino ni Ramon sa kalsada, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit alam ni Dario, hindi na ito ang katahimikan ng dati. Ito ang katahimikan bago ang bagyo. Hinaplos niya ang ulo ni Bagwis. Mukhang dumating na naman ang pagsubok natin, bulong niya. Sa malayo, may kulog na umuugong kahit maliwanag ang langit. At doon nagsimula ang kwento, ng isang engkantong manok panabong, ng mga laban na hindi lang sa arena nagaganap, at ng kapalarang hindi kayang iwasan. Kinagabihan, hindi agad nakatulog si Dario. Nakahiga siya sa papag sa loob ng maliit na kubo na katabi ng tangkal, nakatitig sa kisame na yari sa pinagtagpi-tagping yero. Sa bawat pag-ugong ng hangin, naaalala niya ang tinig ni Ramon Alvero, malambing ngunit puno ng banta. Matagal na niyang alam na darating ang araw na muling susubukan ang kanyang paninindigan. Ngunit hindi niya inakalang ganito kabilis. Sa labas, marahang naglalakad si Bagwis sa loob ng kulungan. Hindi ito karaniwang kilos ng manok. Para bang may hinihintay. Para bang may nararamdaman. Bumangon si Dario at lumabas, tangan ang gesrang may mahinang apoy. Ang liwanag ay sumayaw sa mga dingding ng tangkal, at sa bawat anino ay tila may gumagalaw na alaala. Ang kanyang lolo, ang mga unang laban, ang dugong minsang damaykit sa kanyang mga kamay.
Hindi ka mapakali, sabi niya kay Bagwis. Tumigil ang manok at tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang isang alaala na pilit niyang iniiwasan, ang gabing namatay ang kanyang lolo. Noong siya'y 15 taong gulang pa lamang, natagpuan niya ang lolo na nakaupo sa parehong tangkal, duguan ng palad, at nakangiti. Hindi yun ngiti ng sakit. Ito'y ngiti ng pagtanggap. Dario, mahinang sabi nito noon, ang tunay na engkantong manok ay hindi nasusukat sa dami ng panalo. Nasusukat siya sa dami ng laban na tinanggihan niya. Hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin noon. Ngayon lamang, isang malakas na tilaok ang palm unit sa katahimikan. Hindi si Bagwis ang tumilaok, kundi ang isa pang manok sa dulong bahagi ng tangkal. Si Ulap, isang puting tandang na bihirang magingay. Lumapit si Dario at napansin ang kakaiba, ang mga balahibo nito ay bahagyang nakatayo, at ang mga matay tila nakatingin sa kawalan. May nararamdaman kayo, bulong niya. Hindi lang ako. At doon niya narinig, isang bulong na parang hangin, ngunit may bigat. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit pamilyar ang tinig. Ito ang tinig na minsang gumabay sa kanyang lolo, ang tinig ng bantay ng arena, ayon sa matatanda. Isang nilalang na hindi tao, hindi rin hayop, ngunit nakaugnay sa bawat laban na may taya ng buhay at dangal. Darating ang laban na hindi mo maiiwasan, bulong ng hangin. At ang manok na pipiliin mo ay magtatakda ng kapalaran ng marami. Napaurong si Dario, hindi siya natakot, ngunit nabigatan. Ibig sabihin, ang pagdating ni Ramon ay hindi basta pagkakataon. Ito'y hudyat. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay may kumalat ng balita sa baryo, may malaki ang derby sa pista ng San Miguel sa susunod na linggo. Ang pangalan ni Dario ay isa sa mga binabanggit sa pastahan, kahit hindi pa siya pumapayag. Habang bumibili siya ng pakain sa palengke, ramdam niya ang mga matang nakatingin. May paghanga, may inggit, may takot. Hoy, Dario, tawag ng matandang si Mang Selo. Mag-ingat ka, ang laban na yan, hindi lahat ay nakakauwi ng buo. Tumanggo lamang siya, alam na niya iyon bago pa sabihin. Pag-uwi niya, naroon na naman si Ramon Alvero. Ngayon ay may kasama na itong dalawa, malalaking lalaki, tahimik, ngunit mapanganib ang tindig. Hindi kita pipilitin, sabi ni Ramon habang nakatanaw sa tangkal. Pero tandaan mo, kapag hindi ikaw ang maglalabas ng manok mo, may iba akong hahanapin. At baka mas madyugo. Tahimik na tumitig si Dario sa kanyang mga alaga. Sa bawat isa, may alaala. Ngunit ang tingin niya ay bumalik kay Bagwis. Si Bagwis ay hindi basta panabong. Siya ang bunga ng huling turo ng kanyang lolo. Isang manok na pinalaki hindi sa galit, kundi sa disiplina. Hindi sa gutom, kundi sa tiwala. May kapalit ang laban na yan, sabi ni Dario, mababa ang tinig. Hindi pera ang hanap mo. Ngumiti si Ramon. Matalino ka pa rin. Oo, gusto ko ng panalo, pero higit doon, gusto ko ng alamat. At ikaw lang ang makakagawa noon. Nang umalis si Ramon, naiwan si Dario sa gitna ng tangkal, hawak ang desisyong matagal na niyang iniiwasan. Sa loob-loob niya, alam niyang may laban na paparating, hindi lamang sa arena. Tahimik ang umaga, ngunit hindi payapa. Sa unang sinag ng araw, tumayo si Dario sa gitna ng tangkal na parang isang hukom sa harap ng mga mandirigma. Hindi niya ito gawain. Karaniwan, alam na niya kung alin ang lalaban, alin ang magpapahinga. Ngunit ngayon, iba ang bigat ng desisyon. Ang laban na paparating ay hindi basta derby, ito ay pagsubok ng dugo, pangalan, at paninindigan. Isa-isang tumilaok ang mga manok, tila ramdam ang tensyon. Si Ulap ay nanatiling tahimik. Si Bagwis naman ay tuwid ang tindig, matalas ang tingin, at hindi kumukurap. Para bang alam na niya ang dahilan kung bakit siya pinagmamasdan. Lumapit si Dario at marahang kinuha si Bagwis. Ramdam niya ang init ng katawan nito, hindi init ng galit, kundi ng kahandaan. Ipinatong niya ang manok sa kanyang dibdib at pumikit. Kung ikaw ang pipiliin ko, bulong niya, hindi ko alam kung anong mawawala sa atin. Hindi kumilos si Bagwis, hindi pumalag, hindi rin umatras. Sa halip, marahang tumilaok, maikli ngunit malinaw. Parang sagot, sa sandaling iyon, bumalik ang isang alaala na matagal nang nakabaon. Isang hapon noon, habang tinuturuan siya ng kanyang lolo kung paano pumili ng panabong, tinanong niya ito. Lolo, paano mo malalaman kung handa na ang manok? Ngumiti ang matanda at tinapik ang kanyang dibdib.
Kapag hindi ka na natatakot para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Ngayon, malinaw na malinaw ang sagot. Binitawan ni Dario si Bagwis at huminga ng malalim. Ikaw, sabi niya sa wakas. Ikaw ang lalaban. Parang may gumalaw sa hangin. Ang mga manok ay sabay-sabay na tumahimik. Walang huni, walang kaluskos, para bang tinanggap ng buong tangkal ang pasya. Ngunit ang pagpili ay simula pa lamang. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Dario ang ritual ng paghahanda, isang paraan na hindi niya itinuturo kan-inuman, at hindi rin niya basta ginagawa. Hindi ito puro ensayo ng sipa at iwas. May halong katahimikan, pakikinig, at pag-unawa. Sa gabi, hindi niya ikinukulong si Bagwis. Hinahayaan niya itong maglakad sa paligid ng bakuran, marahang sinusundan. Hindi niya ito pinipilit, hindi niya sinasanay sa galit. Sa halip, tinuturuan niya itong magmasid, sa tunog, sa anino, sa hangin. Ang unang talo, sabi niya minsan, ay nangyayari bago pa pumasok sa arena. Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga, muling bumalik ang bulong ng hangin. Ang pinili mo ay may 3 landas, sabi ng tinig. Panalo, pagkawasak, o pag-alis. Napamulagat si Dario. Pag-alis. Bulong niya. Paano? Walang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, tumilaok si Bagwis, hindi malakas, hindi mahina, parang paalala. Kinabukasan, dumating ang isang bisita na hindi niya inaasahan. Si Lyra, isang babaeng matagal nang nawala sa baryo. Anak ng dating engkantong manok na minsang nakalaban ng kanyang lolo. Kilala siya noon bilang matapang, prangka, at walang takot magsalita laban sa maruruming laro ng sabang. Balita ko, sasali ka, diretsahang sabi ni Lyra habang nakatayo sa may bakod. Hindi sumagot agad si Dario. Hindi ko pa sinasabing oo. Ngumiti si Lyra, ngunit may lungkot sa mata. Kapag dumating na si Ramon, ang hindi, ay nagiging wala kang pagpipilian. Nagkatitigan sila, sa pagitan nila, maraming alaala, at maraming hindi nasabi. Mag-ingat ka, dagdag ni Lyra. May mga laban ngayon na hindi lang manok ang pinapatay. Bago pa siya makapagtanong, tumalikod na si Lyra at naglakad palayo. Naiwan si Dario na nakatingin kay Bagwis, at sa unang pagkakataon, may tanong na bumabagabag sa kanya. Kung manalo sila, ano ang kapalit? Sa malayo, sa bayan, nagsisimula ng buuin ang arena. At sa bawat martelyong tumatama sa kahoy, parang may pintig na lumalapit, ang pintig ng isang kapalarang hindi na kayang pigilan. 3 araw bago ang pista, nagsimula ng magbago ang hangin sa San Isidro. Hindi ito ang karaniwang kasiyahan. Bago ang kapistahan, walang gaanong tawanan, walang masiglang tugtugan. Sa halip, may mga bulungan sa bawat kanto, may mga matang palihim na nagmamasid, at may mga lalaking hindi taga rito na biglang nagsulputan na parang kabute matapos ang ulan. Ang arena ay itinayo sa dating palayan sa gilid ng bayan. Malapad, bilog, at napapalibutan ng mataas na trapal. Sa labas pa lamang, ramdam na ang bigat ng lugar, parang hinihigop nito ang ingay. Iniiwan lamang ang kaba. Isinama ni Dario si Bagwis sa isang maikling pagbisita. Hindi upang ipakita, kundi upang iparamdam. Hindi niya inilalapit ang manok sa loob. Sapat na ang maramdaman nito ang lupa, ang amoy ng kahoy, at ang presensya ng paparating na laban. Biglang tumigil si Bagwis. Ang mga balahibo sa leeg nito ay bahagyang tumindig. Anong nararamdaman mo? Bulong ni Dario. Sa sandaling iyon, may dumaan na grupo ng tao. Sa gitna nila ay isang lalaking may hawak na itim na tandang, malaki, mabigat ang tindig, at may matang tila walang liwanag. Hindi tumilaok ang manok, hindi rin ito gumalaw, parang wala itong pakialam sa paligid. Yan si Sombra, bulong ng isang lalaking nakatayo malapit. Panabong ni Don Esteban, walang talo, narinig iyon ni Dario, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kalaban. Hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kawalan ng takot. Pag-uwi nila, hindi agad ibinalik ni Dario si Bagwis sa tangkal. Umupo siya sa may bakuran, hawak ang manok, at tahimik na nagmasid sa dapit hapon. Ang langit ay kulay abo at pula, kulay ng babala. Mabigat ang lalabanan mo, sabi niya. Pero hindi ka nag-iisa. Sa gabing iyon, muling bumalik ang panaginip na matagal nang hindi dinadalaw si Dario. Nasa gitna siya ng isang arena, ngunit wala ni isang tao. Ang lupa ay basa ng dugo, at sa gitna ay nakatayo ang kanyang lolo, bata pa, malakas,
at may hawak na manok na hindi niya kilala. Hindi lahat ng panalo ay panalo, sabi ng lolo. May mga laban na kapag nanalo ka, may mawawala sa'yo na hindi mo na mababawi. Paano kung wala na akong ibang pagpipilian? Tanong ni Dario. Lumapit ang lolo at tinapik ang kanyang balikat. Laging may pagpipilian. Ang tanong, handa ka bang akuan ang kapalit? Nagising si Dario na pawis na pawis. Sa labas, biglang tumilaok si Bagwis, mahaba at matalim. Hindi ito hudyat ng hamon. Ito ay babala. Kinabukasan, dumating si Ramon Alvero kasama ang isang papel, kontrata. Malinis, malinaw, at may halagang kayang baguhin ang buhay ng sinuman. Isang laban, sabi ni Ramon. Kapag nanalo ka, malaya ka na. Walang susunod. Iyan ang pangako ko. Tinitigan ni Dario ang papel. At kung matalo, bahagyang ngumiti si Ramon. Hindi ka talo. Ang manok mo lang. Tahimik na nilagdaan ni Dario ang kontrata. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil alam niyang ang laban na ito ay kailangang harapin. Bago umalis si Ramon, huminto ito sa pintuan. Alam mo, sabi niya, may mga engkantong manok na nagiging alamat. Pero karamihan, nagiging babala. Nang mawala si Ramon, dumating si Lira. Tahimik siyang lumapit, dala ang maliit na supot. Ano yan? Tanong ni Dario. Galing sa tatay ko, sagot niya. Hindi pampalakas, pampaalala. Sa loob ng supot ay isang lumang tali, kupas, ngunit buo. Tali ng dating engkantong manok. Simbolo ng paninindigan. Anuman ang mangyari, sabi ni Lira, huwag mong hayaang kunin nila kung sino ka. Hawak ni Dario ang tali, at sa unang pagkakataon mula nang pumayag siya sa laban, nakaramdam siya ng kaunting linaw. Sa malayo, sumabog ang unang paputok ng pista. At sa bawat pagsabog, parang may pintong unti-unting bumubukas, patungo sa arena ng mga anino, kung saan hindi lang manok ang susubukan, kundi ang mismong kaluluwa ng engkantong manok panabong. Araw ng pista, maaga pa lamang ay gising na ang buong bayan. May mga banderitas sa kalsada, may tugtugan sa plaza, at may amoy ng lechon at pulveres sa hangin. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may isa pang selebrasyon na mas tahimik, mas mabigat, ang sabong sa arena ng mga anino. Tahimik na naglakad si Dario patungo roon, tangan si Bagwis sa isang bayong na yari sa kawayan. Hindi siya nagsuot ng magarbo. Simple lang, puting kamiseta, kupas na pantalon, at ang lumang tali na ibinigay ni Lira ay nakapulupot sa kanyang pulsuhan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang tibok ng kanyang dibdib. Hindi ito kaba ng takot. Ito'y bigat ng kaalaman, na anuman ang mangyari ngayon, may magbabago. Pagdating nila sa arena, sinalubong siya ng ingay. Sigawan, tawanan, marahan, pastahan. Ang bilog na espasyo ay parang kumukulong palayok ng emosyon. Sa gitna, ang lupa ay kulay tsokolate, hindi malinaw kung dahil sa putik o sa mga bakas ng mga naunang laban. Dario, sigaw ng isang pamilyar na tinig. Si Ramon Alvero, nakangiti, may hawak na baso ng alak. Tamang oras ka, unang laban mo, unang. Tanong ni Dario, akala ko isa lang. Bahagyang kumunat ang noo ni Ramon, saka ngumiti muli. Isang laban, sa dulo. Pero kailangan muna naming makita kung talagang karapat-dapat ang manok mo. Hindi na nakasagot si Dario. Alam na niya, ito ang kapalit na hindi nakasulat sa kontrata. Inilabas niya si Bagwis. Sa sandaling tumapak ang manok sa lupa ng arena, may kakaibang katahimikan ang bomb alot. Parang huminto ang ilang bulungan. May mga matang napatingin. Ang tindig, bulong ng isa. Hindi takot, sabi ng iba. Ang unang kalaban ay isang dilaw na tandang, mabilis, agresibo, halatang sanay sa patayan. Wala pang senadoryas, umaaligid na ito, parang naghahanap ng butas. Lumuhad si Dario at hinarap si Bagwis. Hindi siya nagsalita, hindi niya kailangang magsalita. Isang haplos lamang sa dibdib, isang marahang tapik sa pakpak. Makinig ka, iyon ang tanging mensaheng ipinadala niya. Tumunog ang hudyat, sumugod ang dilaw na tandang, mabilis, walang alinlangan. Ngunit hindi agad umatake si Bagwis. Umiwas siya, umatras ng kalahating hakbang. Muli, sumugod ang kalaban. Muli, iwas. May mga nagsimulang tumawa, takot, sigaw ng isa. Ngunit sa ikatlong pag-atake, nagbago ang lahat. Isang mabilis na ikot, isang matalim na sipa, isang sigaw. Bumagsak ang dilaw na tandang, duguan ang tagiliran. Hindi patay, ngunit talo.
Ang laban ay natapos sa loob lamang ng ilang sandali. Tumahimik ang arena, hindi dahil sa bilis, kundi dahil sa kontrol. Hinawakan ni Dario si Bagwis at mabilis na inilabas. Hindi siya nagdiwang, hindi siya ngumiti, alam niyang ito pa lamang ang simula. Sa gilid ng arena, nakita niya si Lyra. Tahimik, seryoso ang mukha. Tumango ito, hindi bilang papuri, kundi bilang babala. Lumapit si Ramon, mas maliwanag ang ngiti. Maganda, malinis, eksakto sa gusto ko. Hindi pa ito ang laban, sagot ni Dario. Tumawa si Ramon. Oo, pero nakita na nila, sa isang madilim na bahagi ng arena, may lalaking nakatayo, si Don Esteban. Katabi niya si Sombra. Nakatingin sila kay Bagwis. Hindi galit, hindi rin galit, parang pagsusukat. Sa sandaling nagtagpo ang tingin ni Dario at Don Esteban, may malamig na damaloy sa hangin. Parang may dalawang mundong nagbanggaan. Kinagabihan, habang naglilinis ng sugat ni Bagwis, muling bumalik ang bulong ng hangin. Ang unang dugo ay babala lamang, sabi ng tinig. Ang susunod ay may kapalit. Napaupo si Dario. Tinitigan niya ang manok na tahimik na nagpapahinga. Buhay, buo, ngunit ramdam niya, ang arena ay hindi pa tapos sa kanila. Sa labas, patuloy ang kasiyahan ng pista. Walang nakakaalam na sa isang sulok ng bayan, may isang engkantong manok panabong na unti-unting hinihila papasok sa laban na higit pa sa sabang. At bukas, darating ang laban na hindi na kayang iwasan. Hindi sumikat ang araw kinabukasan na may dalang pag-asa. Mabigat ang ulap sa langit, at ang hangin ay malamig kahit tag-araw. Sa tangkal, tahimik ang mga manok, walang karaniwang huni ng umaga. Parang alam nila na may darating na laban na hindi tulad ng nauna. Tahimik na nilinis ni Dario ang paa ni Bagwis. Maingat ang bawat galaw, parang nagdarasal. Ang sugat mula sa unang laban ay mababaw lamang, ngunit ang bigat ng susunod na haharapin ay hindi kayang gamutin ng kahit anong pahid. Ngayong araw, bulong niya, hindi lang bilis ang kailangan mo. Tumilaok si Bagwis, isang maikli ngunit matatag na huni. Hindi ito yabang, isa itong paninindigan. Pagdating nila sa arena, iba ang dating ng lugar. Mas kaunti ang ingay, mas mababa ang usapan, parang ang lupa mismo ay nag-aabang. Sa gitna ng arena, naroon na si Sombra. Hindi ito gumagalaw, hindi ito umiikot. Nakatayo lamang, ang mga paa ay matatag sa lupa, ang ulo ay bahagyang nakababa. Ang mga mata, walang kinikislap, walang emosyon. Lumapit si Don Esteban, mabagal ang lakad, parang bawat hakbang ay may timbang. Ang manok mo, sabi niya kay Dario, ay may isip. Hindi sumagot si Dario. Ang sa akin, dagdag ni Don Esteban habang hinahaplos si Sombra, ay may utos. Tumunog ang hudyat, hindi agad sumugod si Sombra. Sa halip, dahan-dahan itong lumakad, sinusukat ang distansya. Si Bagwis naman ay gumalaw sa gilid, maingat, alerto. Walang nag-uumpisa, walang nagkakamali, may mga nagsimulang mainip, may sumigaw, ngunit hindi pinansin ng dalawang manok. Biglang kumilos si Sombra, hindi mabilis, ngunit eksakto. Isang sipa na hindi inaasahan. Tinamaan si Bagwis sa dibdib at napaatras. Humigpit ang hawak ni Dario sa tali sa kanyang pulsuhan. Masyadong kalkulado, naisip niya. Muling umatake si Sombra, muling umatras si Bagwis. Ngunit sa ikatlong pagkakataon, nagbago ang ritmo. Hindi umatras si Bagwis. Sa halip, umiwas siya sa huling sandali at gumanti, isang sipa na tumama sa leeg ni Sombra. May dugo, ngunit hindi bumagsak si Sombra. Sa halip, ngumanga ito, isang kakaibang tunog, parang ungol. At sa sandaling iyon, may naramdaman si Dario na hindi niya kailanman naranasan sa arena, takot. Hindi takot para sa sarili. Takot para sa kung ano ang ginagawa nila. Nagpatuloy ang laban. Paulit-ulit na banggaan. Walang umatras. Walang sumusuko. Ang lupa ay unti-unting naging mapula. Sa isang iglap, nagtagpo ang dalawang manok sa gitna. Sabay na sipa. Sabay na sigaw. Bumagsak si Bagwis. Tumigil ang mundo. Bangon, bulong ni Dario, halos hindi marinig ang sarili niyang tinig. Gumalaw si Bagwis. Mabagal. Nanginginig. Ngunit bumangon. Sa sandaling iyon, parang may pumutok sa hangin, isang tunog na hindi narinig ng lahat, kundi naramdaman. Ang bulong ng hangin ay muling bumalik, mas malinaw ngayon. Ito ang sandali, sabi ng tinig. Piliin mo. Napatingin si Dario kay Ramon.
Nakangiti ito, nangangislap ang mga mata. Napatingin siya kay Don Esteban, walang emosyon, parang panalo na. At tumingin siya kay Bagwis, duguan, pagod, ngunit nakatayo pa rin. May pagpipilian siya, isang hakbang pasulong, at hahayaan niyang tapusin ang laban, manalo man o mamatay. Isang sigaw, at maaari niyang itigil ang laban, talo sa mata ng lahat, ngunit buo ang konsensya. Huminga siya ng malalim. Atensyon! Sigaw ni Dario, malakas, malinaw. Tumigil ang arena, tumigil ang laban. Tinatawag ko ang laban, sabi niya. Umatras ako, may sigawan, may mura, may galit. Ngunit bago pa makagalaw ang sinuman, biglang bumagsak si Sombra, bigla, parang naubusan ng lakas. Nanginginig, hindi na makatayo. Tahimik ang lahat, lumapit ang tagapamagitan. Sinuri ang dalawang manok. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin ito kay Don Esteban. Talo, sabi niya. Ang manok mo ang unang bumagsak. Isang dagandong ng reaksyon ang sumabog sa arena. Nanlaki ang mata ni Ramon. Hindi, ngunit huli na. Hinawakan ni Dario si Bagwis. Buhay, mahina, ngunit buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na ang arena, ang mga anino, ay bahagyang umatras. Hindi dahil sa panalo, kundi dahil sa pagtanggi. Sa malayo, nakita niya si Lira. May luha sa mata, ngunit may ngiti sa labi. Ngunit alam ni Dario, ang ginawa niya ay hindi magtatapos doon. May mga taong hindi nagpapatawad ng pagtanggi. At sa dilim, may mga aninong muling kikilos. Hindi natapos ang gabi sa sigawan. Pagkalabas ni Dario sa arena, bitbit si Bagwis na halos hindi na makatayo. Ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat hakbang. May galit, may pagtataka, may paghanga, ngunit higit sa lahat, may utang na hindi pera ang kabayaran. Sa gilid ng kalsada, sinalubong siya ni Lira. Walang salita, inilatag lamang niya ang lumang kumot sa likod ng tricycle at marahang inihiga si Bagwis. Tama ang ginawa mo, sabi niya sa wakas. Hindi sumagot si Dario. Alam niyang ang tama ay may presyo. Pagdating sa tangkal, agad niyang inihiwalay si Bagwis. Nilinis ang mga sugat, pinahiran ng halamang gamot na minana pa niya sa kanyang lolo. Tahimik ang buong lugar. Ngunit sa katahimikang iyon, ramdam ang paparating. At dumating nga, isang oras ang lumipas nang may kumatok, hindi sa pinto ng kubo, kundi sa bakod ng tangkal. 3 beses, mabagal, mabigat, si Ramon Alvero, hindi na siya nakangiti ngayon. Binastos mo ako, diretsahang sabi niya. Binastos mo ang laro, tinihil ko ang laban, sagot ni Dario. Hindi ko sinira. Tumawa si Ramon, isang maikling halakhak na walang saya. Hindi mo alam ang ginawa mo. Hindi lang pastahan ang nataman. May mga pangalan, may mga utang, may mga taong hindi sanay na tinatanggihan. Lumapit siya ng isang hakbang. Isang manok lang yan, Dario. Napatingin si Dario sa loob ng tangkal. Sa mga manok na tahimik na nagmamasid. Sa bawat isa, may buhay. May tiwala. Hindi, sagot niya. Hindi lang. Nanikip ang panga ni Ramon. May huling laban bukas ng gabi. Kung hindi ka lalabas, hindi na manok ang kukunin ko. Tahimik na umalis si Ramon, iniwan ang banta na parang ulap na hindi agad nawawala. Kinagabihan, muling bumalik ang bulong ng hangin, ngunit ngayon, mas mabigat, mas malinaw. Tinanggihan mo ang arena, sabi ng tinig. Ngayon, hahabulin ka nito. Sa panaginip ni Dario, nakita niya ang tangkal na nasusunog. Ang mga manok ay nagkakagulo. At sa gitna, may isang anino na may hawak na patalim, hindi para sa hayop, kundi para sa kanya. Nagising siya na pawis na pawis. Kinabukasan, may kumalat na balita, may ninakawan ng manok sa Karatig Baryo. Mga panabong, mga dekalidad, walang iniwang bakas, maliban sa isang tanda. Isang tali, parehong tali na hawak ni Dario. Nang makita niya iyon, alam na niya, hindi na ito laban sa arena. Ito ay laban sa sistema. Hindi ka nag-iisa, sabi ni Lira nang bumalik siya. May mga engkantong manok pa ring hindi sumusunod. Isa-isa, dumating ang ilan, mga dating mananabong, tahimik, may dalang galos ng nakaraan. Mga taong minsang tumanggi, minsang natalo, minsang muntik nang mawala ang lahat. Kung hindi tayo kikilos, sabi ng isa, iisa-isahin nila tayo. Tumingin si Dario kay Bagwis, na ngayoy nakakatayo na muli, mahina ngunit buhay. Sa mata ng manok, wala siyang nakita kundi tiwala.
Huminga siya ng malalim. Hindi tayo lalaban sa arena, sabi niya. Hindi sa paraang alam nila. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang lolo, naramdaman ni Dario ang bigat ng pamana, hindi lamang ng pagiging engkantong manok panabong, kundi ng pagiging tagapangalaga. Sa dilim ng gabi, sa gitna ng katahimikan ng baryo, may mga aninong gumagalaw. At sa unang pagkakataon, handa na siyang harapin sila, hindi bilang mananabong, kundi bilang taong tumanggi. Hindi na bumalik ang katahimikan sa San Isidro. Sa mga sumunod na araw, may mga bakod na nasira, may mga kulungang walang laman paggising ng umaga, at may mga engkantong manok na biglang naglaho na parang hindi kailanman umiral. Walang umaamin, walang nagsusumbong, ngunit alam ng lahat kung sino ang nasa likod. Sa loob ng tangkal ni Dario, nagtipon ng iilang taong matagal nang itinaboy ng mundo ng Subang, mga engkantong manok na tumangging sumunod, mga unang pinili ang konsensya kaysa panalo. May si Mang Isko, na minsang nanalo ng derby ngunit nawala ang anak sa utang. May si Teban, dating taga-alaga ni Don Esteban, na tumakas matapos makita kung paano si Nanay si Sombra, walang pahinga, walang awa. At may si Lira, na ngayon ay hindi na umaalis sa tabi ng tangkal. Hindi tayo pwedeng magtago habang buhay, sabi ni Mang Isko. Hindi rin natin kayang lumaban sa kanila ng harapan. Hindi lakas ang laban na to, sagot ni Dario. Ito'y katotohanan. Sa ilalim ng lumang puno ng mangga, inilabas ni Dario ang isang kahon, lumang kahon ng kanyang lolo. Matagal na itong hindi binubuksan. Sa loob, may mga tala, mga pangalan, mga petsa. Mga laban na hindi na itala sa opisyal na talaan. Mga manok na, nanalo, sa papel, ngunit hindi na muling nakita. Alam ng lolo ko, sabi ni Dario, mababa ang tinig. Matagal na, habang binabasa nila ang mga pahina, unti-unting nabuo ang larawan ng isang sistemang mas malaki kaysa sa pastahan, isang sindikatong gumagamit ng subang hindi lang para sa pera, kundi para sa kapangyarihan. Ang tumatanggi ay tinatanggal, ang lumalaban sa maling paraan ay winawasak. Kung ilalabas natin to, sabi ni Lira, hindi lang si Ramon ang gagalaw. Tumango si Dario. Alam ko, kinagabihan, may dumating na mensahe, isang papel na ipinasok sa siwang ng pinto. Huling babala, bukas ng hating gabi, arena o tangkal, tahimik ang lahat, lumapit si Dario kay Bagwis. Ang manok ay mas malakas na ngayon, ngunit may pilat na hindi na mawawala. Parang paalala ng pinili nilang landas. Hindi kita ay lalaban, bulong niya. Hindi na, sa halip na tilaok, marahang inilapit ni Bagwis ang ulo nito sa dibdib ni Dario. Parang nauunawaan. Sa gabing iyon, hindi sila natulog. Naglatag sila ng bantay, hindi armas ang dala, kundi ilaw, tunog, at mata. Ang mga tangkal sa paligid ay sabay-sabay na nagbukas. Ang mga manok ay hindi itinago. Sa halip, inilabas, nakikita, buhay, pinangangalagaan. Pagsapit ng hating gabi, dumating ang mga anino. 3 motorsiklo, walang ilaw, mabagal ang takbo. Sa unahan, si Ramon. Ngunit huminto sila. Sa paligid ng tangkal, may mga tao. Marami, tahimik, hindi galit, matatag. Umalis ka, sabi ni Dario, humakbang pasulong. Hindi na ito arena. Tumingin si Ramon sa paligid. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang hindi niya kayang bilhin, pagkakaisa. Hindi pa tapos to, bulong niya, bago umatras. Nang mawala ang mga motorsiklo sa dilim, saka lamang huminga ang lahat. Ngunit alam ni Dario, hindi pa ito ang wakas. Ito ang simula ng mas malaking laban. Sa itaas, muling umihip ang hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang babala. Mayroon lamang isang pangako, ang mga tumanggi ay hindi na nag-iisa. Pagkatapos ng gabing umatras ang mga anino, nagbago ang San Isidro, hindi sa anyo, kundi sa loob. Hindi bigla ang pagbabago, walang nagdiwang, walang nagbukas ng alak. Sa halip, may mga pintong unti-unting bumukas, at may mga taong unang beses muling huminga ng maluwag matapos ang mahabang panahon ng takot. Sa mga sumunod na araw, may mga dumating na liham kay Dario, walang lagda, walang address. Mga kwento ng nawawalang manok, mga laban na pinilit, mga batang napilitang mag-alaga kapalit ng utang ng ama. Ang kahon ng kanyang lolo ay unti-unting napuno ng bagong papel, bagong patunay. Hindi na natin hawak to, sabi ni Lira habang inaayos ang mga tala. Mas malaki na to sa atin.
Tumango si Dario. Alam niya yun simula pa lang. Ang tanong ay kung sino ang hahawak kapag binitawan na nila. Isang hapon, dumating si Teban na may dalang balita. May mga awtoridad mula sa lungsod na nagsisimula ng magtanong. Hindi pa opisyal, hindi pa malinaw, ngunit may umuuga na sa matagal ng nakabaon. Si Ramon, sabi ni Teban, hindi na siya nagpapakita. Hindi yun ikinaginhawa ni Dario. Sa mundo ng sabang, ang pagkawala ay mas mapanganib kaysa sa presensya. Sa gabing iyon, muling bumalik ang panaginip, ngunit iba na ang anyo. Nasa arena siya muli, ngunit ngayon ay may liwanag. Ang lupa ay hindi naduguan, kundi basa ng ulan. Sa gitna, naroon ang kanyang lolo, matanda, payapa. Hindi mo winasak ang arena, sabi nito. Binuksan mo lang ang pinto palabas. Pero may mga naiwan, sagot ni Dario. Ngumiti ang lolo, laging may iwan. Ang mahalaga, may umalis. Pagkagising niya, nakita niya si Bagwis na nakatayo sa labas ng kulungan, nakatingin sa silangan. Malakas ang tindig, tahimik ang mata. Hindi na manok ng arena, kundi ng bakuran, ng umaga, ng buhay. Kinabukasan, dumating ang balitang kinatatakutan at hinihintay, may raid sa isang ilegal na sabungan sa Karatig probinsya. May mga pangalan, may mga dokumento, may mga taong tumakbo, may mga taong naiwan. Kasama sa mga nabanggit ang pangalan ni Ramon Alvero, ngunit hindi siya natagpuan. Hindi pa tapos, sabi ni Lira. Hindi na rin tayo babalik, sagot ni Dario. Sa huling pagkakataon, binuksan niya ang kahon ng kanyang lolo at isinara ito, hindi dahil tapos na, kundi dahil handa na itong ipasa. Ang mga tala ay ipinadala sa mga taong may kakayahang kumilos. Hindi lahat ay kikilos agad. Ngunit ang binhi ay naitanim na. Sa dapit hapon, habang naglalaro ang mga bata sa tabi ng bakuran at ang mga manok ay tahimik na nagkakalkal ng lupa, naramdaman ni Dario ang isang bagay na matagal niyang hindi naramdaman sa mundo ng subang, pag-asa. Ngunit sa malayo, sa isang kalsadang hindi na niya tinatahak, may lalaking naglalakad mag-isa, may suot na sombrero, at may matang punong ng pangako ng paghihiganti. Ang liwanag ay sumisikat na, ngunit ang anino, hindi pa tuluyang nawawala. Hindi na bumalik si Ramon Alvero sa San Isidro. May mga nagsabing tumakas siya palabas ng bansa. May mga nagsabing nagpalit siya ng pangalan at nanirahan sa isang bayang walang nakakaalam ng kanyang nakaraan. May ilan ding nagbulong na nakita raw siyang minsan sa isang palengke, payat, tahimik, walang kasamang anino. Walang nakatitiyak, at marahil, iyon na rin ang kanyang parusa, ang mabuhay ng hindi na kinikilala. Sa San Isidro, unti-unting bumalik ang ordinaryong buhay. Ang arena ay tinibag, ang kahoy na minsang sumipsip ng sigaw at dugo ay ginamit sa paggawa ng bakod, ng bangko, ng silungan ng mga hayop. Walang seremonya, walang paalala, para bang ayaw ng alalahanin ng bayan ang panahong iyon. Ngunit si Dario, hindi niya ito kinalimutan. Tuwing umaga, binubuksan pa rin niya ang tangkal. Nililinis, pinapakain ang mga manok. Ngunit wala na ang dating ritmo ng paghahanda sa laban. Wala na ang pagsusukat ng oras, ang pagbilang ng araw bago ang derby. Sa halip, may katahimikang hindi mabigat, katahimikang may pahintulot. Si Bagwis ay hindi napanabong. Malaya itong naglalakad sa bakuran, kasama ang iba pang manok. May pilat pa rin sa dibdib, isang paalala ng mga laban na hindi na dapat maulit. Ngunit sa bawat tilaok nito sa umaga, hindi hamon ang dala, kundi paalala ng buhay. Isang hapon, dumalaw si Lira. May dala siyang balita mula sa lungsod, may mga bagong patakaran, may mga sabungang nagsara, may mga taong piniling tumigil. Hindi lahat, hindi agad, ngunit sapat para masabing may nabago. Hindi ka ba nanghihinayang? Tanong niya habang nakaupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Kung ipinagpatuloy mo, baka alamat ka na ngayon. Ngumiti si Dario, marahan. Alamat pa rin. Tumingin si Lira sa tangkal. Sa mga manok. Sa mga batang. Tumatakbo sa paligid. Sa tahimik na hapon. Oo, sabi niya. Iba lang. Sa gabing iyon, sa huling pagkakataon, bumalik ang bulong ng hangin. Hindi na ito mabigat. Hindi na babala. Ang engkantong manok panabong, sabi ng tinig, ay hindi yaong laging nananalo sa arena, kundi yaong marunong huminto. Naramdaman ni Dario ang presensya ng kanyang lolo, hindi bilang alaala, kundi bilang bahagi ng hangin, ng lupa, ng katahimikan.
Kinabukasan, may dumating na batang lalaki mula sa karatig baryo, may hawak na maliit na sisiw. Kuya, sabi nito, mahina. Pwede mo ba akong turuan mag-alaga ng manok? Tumingin si Darius sa sisiw, mahina, nanginginig, ngunit buhay. Tumingin siya kay Bagwis, na tahimik na nakamasid mula sa lilam. Lumuhod si Dario at ngumiti. Oo, sagot niya, pero hindi para lumaban. Sa huling liwanag ng araw, sa isang baryong minsang kinilala sa Subang, may isang engkantong manok panabong na piniling maging tagapangalaga ng buhay kaysa alamat ng dugo. At doon nagtapos ang kwento. Hindi sa sigaw ng panalo, kundi sa katahimikan ng tamang